Dito na ako sa Scarborough, man. Kain tayo ng potato chips. Bilis lang ng biyahe namin, 51 minutes. Alas 12 na pala kaya nagugutom na ako. So mamaya kapag nakuha na namin yung load dito sa customer na to, no? Si Kong Delbert, diretso na siya sa may Detroit. Doon siya tatawid, papunta lang Ohio. Ako naman, tatawid ako sa Port Huron, Michigan. Sa may parte ng ano yan, sa may parte ng Sarnia, no? Meron pa akong kalahating tangke ng fuel, 3/4 ng DEF. Aabot na sa ano to, sa... aray ko. Aabot na sa Amerika to. Aabot na sa may bandang ano. Ano ba yon? Michigan, yung unang truck stop doon, yung Loves. Doon na lang ako kakain mamaya sa may en route. Marami namang madadaan ng en route dyan sa may ano eh. Michigan, sa may 401. Let's go, man. So ngayon, no, pinagbaon ako ni Queen D ng binagoongang baboy, man. Tsaka meron pang kinamatisang baboy, man. Tsaka pork humba. Tapos ang usapan, man. Yan ang kakainin natin sa biyahe na to. Sarap, man. Kong Delbert. Dito na ako mag-backing. Unahan ko na siya. Lalo! Uy, lamig! Ay. Hindi na natapos ang taglamig, man. Tatandaan, man. Kapag nagkakalas ng trailer, laging uunahin ibaba ang legs ng trailer for safety. Kahit ano pa mangyari, hindi babagsak ang trailer mo kapag nakababa yung legs niya. Tapos, isunod natin ang mga linya.
Huling-huli, atake natin itong fifth wheel handle. Ayos na. So, dahan-dahan tayong mag-pull away. Ayos na. Taas natin ang suspension. Ngayon, nahanapin ko na yung trailer na kukunin ko, no? Makakapagkape na rin. Kakape tayo, men. Biglang lumamig na naman. Sarap ng tulog ko mamayang gabi na to, men. Malamig na panahon. Ayun. Naku, may nakaharang pa sa trailer ko yata. Ayan yata yung trailer ko eh. Chocolate siya yan. Wow, chocolate na pwede ka na. Pinili ko na eh. Nakikita ko. Chocolate tsaka... chocolate tsaka stick. Nakita ko mo. Ali, kaya na may pasibayo. Kumakang kayo. Yapin niya yun eh. Ito, itang dulo. Kaya na may pasibayo. Dito kayo dalawa. Ali, kaya yun eh. Coffee yun eh. Oh? Coffee. Ayun naman na. Kaya na yung pasibayo. Wala. Wala, may yung chocolate. Wala ka. Ayan. Oh. Itong yan ko. Kaya na yung pasibayo. Walang malaking kain. Bang Morakal. Uy, hindi ka siya. Utik, parang nagbabagsak ang snow ah. Dahil malamig. Ayos na, men. Bigla namang bumuhos tong snow na to. Akalain mo, springtime. Nagkakaroon ng yellow yung ating windshield. Na-traffic na tuloy itong 401 dahil siyempre, maninibago na naman yung mga drivers. Bagal-bagal, no? Hindi nila expected yan eh. Bagal-bagal na naman sila. Wala, Diyo. Namuti na naman yung kalsada, men. Ay, 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 ay! Kailan ba matatapos ang taglamig? Ay, ay, ay. Kanina lang, kasasabi ko, maganda na yung panahon. Nabati ko yata. Nagpakita na naman tong snow na to, no? Hindi ka pwede magtitiwala sa ano? Sa pakiramdam mo o sa nakikita mo. Kanina maganda nga, di ba? Tapos, isang iglap, yan na. Yan na ang snow, man. 404 North ramp to Steels, 1 right lane close. So ito lang nga, loaded na ako ngayon, no? And didiretso na ako dyan sa Port Huron, Michigan. Sa may bandang Sarnia, no? Dyan ako mag-cross sa may Blue Water Bridge. Pagka-cross ko doon, mag-refuel ako dyan sa Loves. Tapos tutulugan ko to bago makarating siguro ng Indiana. Grabe, puno na naman ng yellow yung ating mga wiper blades. Ay! Andiyan na yung mga nag-aasin, no? Talaga, may mga asin pa talaga. Usually, yung mga nang-aasin, ano na yan eh, nagtago na eh. Gumarahe na eh. Naglabasan na naman sila. Iba talaga, no? Kasi kapag hindi nila to inasinan, madulas. Maraming aksidente nun. So, stop traffic
Ayun, nakita niyo yung ating wiper blades, punong-puno ng yelo. O pati yung windshield. Oh, stop traffic na tong exit. Oh my goodness. Wala tayong magagawa. Climate change nga, sabi nila, no? Lakas ng bagsak eh. Sabi siguro ni Mother Earth, akala nyo makakapag-beach na kayo ha? Akala nyo makakapag-shorts na kayo ha? Teka, ito ang sa inyo. Grabe yung visibility oh. Low visibility, man. So, dito nga ako sa right lane. Grabe. Oh. Napupuno ng ice yung ating windshield, man. Napupuno ng yelo. Puti na yung kalsada talaga, oh. Tama yung shoulder. Ah. Namuti na ang shoulder, man. Oh, namuti na naman yung mga ditch. Namuti na naman yung mga damo. Maganda naman sa paningin, maganda sa mata. Yun o, yung mga damo, nagiging kulay green na yan eh, biglang napigilan na naman. Maganda rin to kasi mamaya, ang sarap ng tulog ko nito, men. Meron pa rin akong sleeping bag dito, no, hindi ko pa tinatanggal. Dahil nga, hindi mo alam talaga kung kung saan ako. Kasi nga, hindi ko alam kung baka mamaya mapunta ako sa isang malamig na lugar, no? Kahit na medyo gumaganda na yung klima dito sa Toronto, baka mamaya pupuntahin ako ng, hindi mo alam, British Columbia o Alberta o, di ba? North Dakota, Montana. Kaya yung sleeping bag ko nandito pa rin sa likod, hindi ko pa tinatanggal. Pero kapag summer na talaga, tsaka ako siya i-store, tsaka ako siya itatago. Pero sa ngayon, paswing-swing yung klima, no? Minsan malamig, minsan mainit. Hayaan ko lang muna dyan sa truck. Nahirap na, baka ginawin tayo sa pagtulog. Kapag hindi pa sigurado itong klima, no? Minsan malamig, minsan mainit. Huwag mo na magpakatiwala. Maging handa pa rin sa mababang temperature. Let's go, let's go. Actually, maganda rin tong snow dahil nga at least mahugasan yung ating windshield. Maganda rin tong snow dahil at least hindi mainit. Ayun na, bumabagsak na yung ice. Maganda rin to, maganda. Ako, para sa akin gusto ko yung ganitong klaseng snow. Mabagal ang bagsak, tas medyo makakapal, medyo malalaki yung butil, no? Parang it hits home. Para sa akin, parang ang sarap ng pakiramdam. Para sa akin, no, ewan ko sa inyo, pero
nakaka-relax para sa akin. Yung ini-imagine ko na, no? Higop ka ng mainit na sabaw. Kapag nakahiga ka na sa kama, mag-bundle up ka ng kumot. Sarap. Higop ka ng mainit na kape, no? Nood ka ng pelikula. Dungaw ka sa bintana, ganyan ang snow, no? Pero, pagising mo sa umaga, putik, kailangan mo namang mag-brush ng sasakyan, mag-shovel ng driveway. Ano ba yan? Yun lang yung hassle sa snow, pero more or less talagang maganda. Maganda sa pakiramdam yung snow. Parang nagugutom na ako sa traffic na to, man. Meron tayo dito ano eh. Chicharon, man. Kahit, tandaan ninyo ha, kahit kumakain kayo habang nagdi-drive, mata lang lagi sa kalsada, no? Pwede nyo hawakan ng kaliwang kamay yung kinakain nyo and then, ganyan lang. Stop. Oh, chicharon na may laman, man. Cheers. Wala na, namuti na talaga tong paligid. Pumuti ang paligid. Grabe. Buti na lang, medyo maaga yung pag-alis ko kanina. Dahil papunta sa customer, okay naman, walang snow. Ngayong paalis na ako, papunta na ako sa States, tsaka lang bumagsak yung snow. Grabe. Ito na yata yung tinatawag nilang huling hirit. Wala. Sarap. Sarap. Naloko na. Namuti na talaga ang paligid, men. Ilang oras pa lang yan, wala pang isang oras siguro yung pagbagsak. Malalaki kasi yung patak. Malalaki yung bawat butil ng snow.
Pati yung side mirror natin, no? Ay, slush. Di na natapos ang snowman. Bigla na lang siyang nagparamdam ulit. Masasabi ko talaga nahulog ng langit ang snow. Literal nahulog ng langit yan, men. Panalo rin naman. Grabe. Kaya pala ang lakas ng hangin kanina. Paparating ang snow, kaya pala. So ito, nandito ako ngayon sa 401 westbound. Scarborough pa rin to. Actually, ano na to, Etobicoke. Dito sa Ontario. Hindi ko alam kung yung ibang parte ng Canada sa Quebec siguro. Sa Quebec, nag-snow rin sa Quebec, diba? Nung nandun tayo sa may Maine. Nung nag-deliver nga pala ako sa Maine, yung dinaanan ko dun sa Vermont, sa baba ng Montreal, nag-snow din. Tsaka doon sa bago ka dumating ng States, nag-snow din. So siguro yung snow na yon papunta ng west. Kaya siya umabot dito sa amin ngayon. Ayos lang. Wala naman tayong magagawa dyan kundi doble ingat lang, men. Wag magmamadali, no? Iba tong slash natin, men. Override. Let's go. Paakyat kasi kaya mahirap siyang mag-shifting. Tapos full stop pa. Doon nadadali yung natin, yung produkto, yung slush. Na kapag full stop ka, bigla kang nagkaroon ng momentum, umarangkada ka. Mag-slush siya Pigilan ka niya, men. Pipigilan niya yung truck mo na umarangkada. Kaya dapat suwabe lang yung pag-arangkada. Suwabe lang dapat ang pag-take off. Parang ganito. Papakita ko sa inyo. Ganyan lang. Huwag mong bibiglayin. Buti talaga hindi ko pa tinanggal yung sleeping bag ko. So, yun nga pala, yung sleeping bag na yan, no? Ang rating niyan ay 0 degrees Fahrenheit or up to minus 18 degrees Celsius. So kahit ganun kalamig, no? Hindi ka giginawin kapag nasa loob ka ng sleeping bag na yan. Hindi nga, naranasan ko yun, minus 25 pa nga. Diyan sa Quebec, sa may bandang, anong parte ng Quebec yan? Basta, palang St. Laurent. Minus 25 doon, yung kasagsagan ng snowstorm sa may Quebec, Montreal, ganyan. Putik, minus 25 yung feels. Ano lang naman, mga minus 15 degrees lang Celsius, pero yung feels niya ay 20 or minus 25, 27, no? Naka-off yung makina ng truck natin, wala akong heater, wala akong bunk heat, wala akong kahit sleeping bag lang ang katapat, men. Hindi ako ginilaw, nakatulog ako ng maayos. Paggising mo, syempre, ang hirap umalis sa sleeping bag dahil nga malamig yung paligid. So, ang ginawa ko noon, mabilis lang nabangon, in-start ko yung makina, inano ko yung heater, tinodo ko, and then bumalik ako sa sleeping bag. After half an hour, medyo kumakalma na yung lamig. Yun na. Ganun lang ang style, men, kapag sleeping bag ang gamit mo. Ano na to, mga 2 taon na tong sleeping bag na to. So, 2 winter ko na siyang ginagamit and sobrang sulit naman.
Wala na talaga tong stone na to. Ayaw na tong titigil, men. Hanggang ano na to? Hanggang Amerika na yata to.